Ang GCANS, o Metropolitan Outer Area Underground Discharge Channel sa Tokyo, Japan, ang isa sa pinakamalaking underground flood control system sa mundo. May lalim itong 50 metro at kayang maglaman ng tubig baha na katumbas ng 3 Araneta Coliseum na puno hanggang sa bubong. Tuwing malakas ang ulan o may bagyo, dinadala nito ang sobrang tubig mula sa Kuramatsu, Arakawa, at Nakagawa Rivers papunta sa Edo River, kaya ligtas ang higit 70% ng Tokyo, kahit may populasyon na 37 milyon. Halos 10 milyon pa kaysa sa pinagsamang Metro Manila, Cavite, Rizal, at Laguna. Noong 1992, paulit-ulit ang pagbaha sa Tokyo. Libo-libong bahay ang nasira at milyon-milyong tao ang naapektuhan. Mula 1993 hanggang 2006, ginugol ng Japan ang 12 taon sa masinsinang planning, engineering, at construction. Walang pwede na yan, walang nakaw, walang drama. Noong 2006, natapos ang GCANS sa halagang $2 billion o 112 billion pesos. Ngayon, kahit malakas ang ulan, halos walang baha at tuloy ang normal na buhay ng mga tao. Kung ikukumpara sa Pilipinas, mula pa noong build era hanggang ngayon, 1 trillion pesos ang nawawala sa flood control projects dahil sa korupsyon. Kung hindi ninanakaw ang pondo, kayang-kaya nating magtayo ng 8 pang GCANS at protektahan ang bawat lungsod. Maliwanag, hindi mahirap ang Pilipinas. Ninanakawan lang. GCANS ay 6.4 kilometro ang haba, mula Showa sa Tokyo hanggang Kasukabe sa Saitama Prefecture. Bukod sa pagiging pangunahing flood control system, bukas rin ito sa publiko para makita ang makabagong teknolohiya ng Japan. Sa ilalim ng lupa, may malalaking vertical shafts na nag-imbak at nagre-release ng tubig sa tamang daloy. Ang buong sistema ay design para harapin ang malalakas na ulan, storm surge, at pagbaha sa low-lying floodplains. Sa Pilipinas, habang may malalakas na ulan o bagyo, maraming lungsod tulad ng Cebu, Metro Manila, at iba pa ang nalulubog sa baha. Maraming buhay at kabuhayan ang naapektuhan. Kung matino lang ang pamamahala sa pondo, pwede rin tayong magkaroon ng modernong flood control system tulad ng GCANS. Sa Tokyo, baha ay alaala na lang. Sa Pilipinas, may pag-asa pa kung mag-invest sa tamang paraan, magplano ng pangmatagalan, at itigil ang korupsyon. Sa tamang sistema, ligtas ang tao, tuloy ang buhay, at hindi tayo matatakot sa ulan at bagyo.